Kara means to encounter without pre-arrangement. Na imong nasugatan ang usa ka hitabo nga wala gi-arrange daan, wala damha kunay pulong diha. Nahitabo na nimo nga wala damha sa imuhang kinabuhi. That is kara happen. Kalagi mo na ito rin nga, swerte. Swerte. Now, swerte, lak pa na naa, mura ba o walay ka plano. Sa tuwa, wala plano ha. Swerte para sa tuwa, pwede ito gamitin ng word na swerte. Pero ang tanan mga kaigsunan, ilalong gayon sa pagplano sa Ginoo. Now, doon ay daghan diya sa Biblia nga gipanalaginan sa Ginoo nga wala pa plano. No, si David, nagsugod ang iyang pagsulbong. Nitong panahon nga wala plano, gisugod siya siyang papa. Pagdala og pan, pagdala og cheese para ipakaon siya mga igsuon dito sa panggubatan mga kaigsunan. Gadala siya. Pero pagabot dito, wala damha, iyang na-enkwentro si Goliath. Muto'y panahon mga kaigsunan na disugod siya og rice. It is unplanned. Gisugo lang og pan, mura og water boy. Gisugo lang og pan og sudan para sa igsuon. Ang nahitabo, mura to'y sidugdanan na mahimo siya hari. That is kara. Now, diya sa Biblia na istorya din ang mga kaigsunan kung sa'y makaguol na sugilanong sa kapobrehon sa tao ba. Doon sa kapanahon nga si Naomi sa diha nga dunay kagutom dito sa ilahang nga lugar. Mibalin sila sa lugar sa Moab. Kauban niya iyang bana ug iyang duha ka mga anak. Pag-abot niya dito silang lugar, ang iyang duha ka mga anak naminyo ang duha niya ka mga anak naminyo sa duha ka mga babae dito sa Moab. Pero niabot ang panahon nga namatay niyang bana. Niabot ang panahon nga nangamatay po niyang duha ka anak. So ang nahibilin niya ang iyang duha ka mga binalay ng mga balo. Sa diha nga nakadungog sila nga gibless na pagbalik ang Israel, dibalik sila sa ilang lugar mga kaigsunan. O dibalik sila dito mga kaigsunan nga hilabihan gayon kapobre. Very poor. Hilabihan gayon kapobre tungod kay ang ilang tinguha ito mga kaigsunan. Gusto lang sila nga mabuhay sila bisa na lang sa ilang pagpanghagdaw. Kasabot ang pulong hagdaw, marami ko na siya laong na Bisaya, abot kasabot pa rin mga bagong batanon na hagdaw, gleaning. Now, katong mga ngani mga kaigsunan, okay to sila, kay mga nito sila naibahin. Katong hagdaw, wala dito siya. Mura magsalin-salin, iyang nanilong. Itilong. Salin sa inanihan, ilang kuhaon para dito sila magkuha og source sila pagkaon. Now, sa unang panahon, mayon sa unang panahon gud kay tuyo gina nila nga dili gyud hukdon ba binlan ang mga kadaplinan aron dunay mahagdaw ang mga pobre. So sa kapanahon nananggid si Ruth sa iyang mother-in-law na muadto ko sa field aron ko manghagdaw basin og dunay maluoy nako aron makakuha ko o para sa ato ang pagkaon. So niadto siya mga kaigsunan. Now sa kanindot nga butang ang gigamit nga word din sa Ruth chapter 2 verse 2 to 3 mga kaigsunan. Anhirhap, ang word na anhirhap. Sa NIV ang gigamit nga word and it turned out sa Bisaya na, simple kayo, ug nahitabo nga si Ruth dito napunta sa field, sa uma ni Bua mga kaigsunan. Na kini si Bua, relative nilimilit nga banan ni Naomi. Kaya sa unang panahon mga kaigsunan, lahing man ang tradisyon sa unang panahon, na kung adunay magtiayon, mamatay ang bana, pwedeng sundot sa relative ang asawa, ang babae. Pwedeng sundot. So ang nahitabo mga kaigsunan, kini si Bua, relative ni Elimelech nga bana ni Naomi. So dito siya nanghagdaw, dito siya nanguha mga kaigsunan para sa ilahang pagkaon. Ang dito kahitabo mga kaigsunan, kini si Bua
nakagusto ni Ruth. O ganito kahit mo mga kaigsunan, na dinisibuha, hilabihan ka na to. So, naitabo mga kaigsunan, aminyo silang duha, instance na hibong nato si Ruth, sinutagbo ang ilang problema sa ilang kapubilo. Tao ko maging manghantok taha, dili na mo'y punto na ko. Ang punto na ko nili mga kaigsunan nga, ang Ginoo magapahilo na. He will arrange things. Magpahilo na siya ang kalapusan o panalangin alang sa tuang matagusan kakawalin. Wala damha. Gikan sila sa Moab. Gihingin lang na ganin sila ni Naomi. Ingon siya, papalit na mo sa inyong mga ginikanan. Kay tigulang na ko. Bisan pag magminyo ko karon, dili na ko makabaton og anak pa aron mahimo ninyong bana. Ang isa ini kababae si Orpa. Si Orpa nihawag yun. Pero si Ruth mga kaigsunan, yung siya mukuyog ko nimo. Grabe ka sentimental kayo na Orpa. Mukuyog ko nimo, bisan asa ka. Ingon niya, ang imong mga katawan, mahimo na kong katawan. Ang imong Diyos, mahimong akong Diyos. May mindot kayo na hitabo sa life ni Ruth, mga kaigsunan na iyang gidawat ang Diyos ni Naomi, na mo ang real, mo ang matuod na Diyos. Once you decide to follow the real God, once you decide to follow God, mga kaigsunan, din ang Diyos, magapahilom na ang mga maayong butang diha sa mga kinabuhi. Pero na ito, itong yung pagkuyog kang Naomi mga kaigsunan, wala kuyog sila sa kapoblema, kung naman ito sila, sa kasakit o sa kalipay. Pero yato mga punto mga kaigsunan, nagpahilo na ang Diyos o maayong butang alam kanila. Kaya mo sila instance ng mga dato. One of the riches, niya sa kanito mga kaigsunan, ang linya, ang line up ni Jesus mga kaigsunan, na bilog sa ilang linya. Si Bua, naminyo kang Ruth, nanganak sila kang Obed, si Obed nanganak kang Jesse, si Jesse nanganak kang David. Diha ang linya mga kaigsunan ni David, diha ang linya ni Ginoong Jesucristo. What a blessing! Isa ka na kung mapanalangin mga kaigsunan, wala ako purely grace. It is arranged by God. Ang Ginoo ang nagapahiluna. God is arranging, planning something for us. Hindi ba ba? Yung kawit mo ko, pastor, o ko'y nakot, o ko'y mahimo. But God is arranging something good for you. Because it is God's purpose to give you success and to bless you. Ibig kita na. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Ikatulong na po mga kaigsunan. Suna atong gisgutan, there is hope for the weak. Hallelujah. Natin paglaot. Ayaw galingan na luhi kayo mong pagtanaw sa mong kaugalingon. Ano na ikabot sa panalangin? Buday ka sa Ginoo. Hallelujah. Natin paglaot mga kaigsunan. Then, kaisgutaw, the right place, at the right time, eksakto na lugar, sa eksakto na panahon. Dili katulong mga kaigsunan. Prayer can help ang pag-ampo mga kaigsunan. Magkatabang. Hallelujah. Doon na yung sa kapanahon mga kaigsunan nga si Abraham gusto na nga maminyo ang iyahang anak si Isaac. Pero ang gusto niyang minyuan mga kaigsunan, mao ang iyahang na kaliwatan dito sa lugar niyang gigikanan. Unang gisugo niya ang iyahang name, ilado, wala maili na sunugoon. Ingon niya, gusto na ko nga akong anak si Isaac, maminyo. O gusto na ko nga imong buhaton, buhato ka sa akong lugar dito sa akong mga parente, o dito ka magkuha asawa para niya. Ingon na ang unnamed servant, siya daw ba kung na mga question, daw ba kung dili mo kuyog na ko, inigingon na ko, niya, usawa na ko, kung dalon si Isaac dito, siya dili. Kung gusto may mong dalon akong anak, dito balik sa akong lugar. Ang imong dalhon, kadtong babae dili sa lugar akong binyuan sa akong anak. So, kung dili mo kuyo,
Kaya siya, wala na kay problema, wala na kay atraso. So, adto taon to iya ang name servant, wala may live. Wala may live. Adto taon siya dito. Say na kagwato ka sa lugar na wa kay nailhan, wa ka nailhi, wa kay nailhan, wa adto ka, managhap lang ka dito. Tako kay problema to niya. Kung sa diya, kaniabot siya sa mga dapit mga kaigsunan na iyang prayer din sa Genesis chapter 24 verse 12. Ingon siya, din he prayed, O Lord God of my master Abraham, give me success today. Tagae ko kalampusan karon. Kanang wood na success nga yung gisgutan niya mga kaigsunan. Gikan niya po na sa 10 makara. Walay pre-arrangement, wala di plano, wala di pahinuna. Ilalong sa plano tanan sa Dios. Ingon siya, give me success today. Tampo siya, ingon niya nga ang babay nga akong hangyoon nga ikanaog ang imong banga aron ko makainom. Kung muingon siya, kung iyang ikanaog ang iyang banga, o iya kung paimnon muingon siya nga inom o magkuha po og tubig alang sa imuhang mga hayupan din mo na na babae. And you know, it happened. Nagitabo na. Ingon siya sa kababay, ikanaog ang imong banga kay gusto kong muinom. Ingon ang babae si Rebecca nga inom o ako kung paimnon ang imong hayupan. Then yung ipamutan ang babae, kinsa man ka? Isgot ang babae nga muli ang ginikanan, diniyang nahinunduman, nakatulong babae nga yung ipangutana, relative to ni Abraham ang kaigsunan. Then iya ang gibisitahan sila nga lugar, diyan ang gisulti ang proposal ni Abraham ang kaigsunan. Usa kanindot nga buta mga kaigsunan, nahitabo gyud ang babae likuyog niya aron mahimong asawa ni isa. That is success without pre-arrangement. Kalampusan nga walay pag-arrange mga kaigsunan. It is purely by God. Iyahan lamang sa Diyos. Now, din sa Biblia mga kaigsunan, kung imong tanawang pag-ayo, kung mag-isgo kayo kag tao nga walay ngalan, gawas nga daw tan, ako nakita, si Lazarus, rich man, walay ngalan, di ba? Dautan to. Now, kini-dili ni siya dautan, pero kitulo lang gini nga name, wala mailhin. Di ba? Wala mailhin. Murag wala siya koneksyon sa lapit kaya ang gatuan. Aron lang yun nga, ma-appreciate ang pagkagamhanan sa Ginoo. Bisan pag wala ka hihil. Bisan pa wala kay nada sa mata sa mga katawan mga kaigsunan. Sa diha nga purpose sa Ginoo, plano sa Ginoo, manalaginan ka. You will indeed be blessed. Manalaginan ka mga kaigsunan. Hallelujah. Praise the Lord. Sumayo kong Panginoon, mga kaigsunan, na dili mawala ng paglaom sa atong matag sa kasing-kasing. Of course, nagulata sa pinakapanalangin ng makatuta sa taas mga kaigsunan. Pero, atay paglaom, ang Ginoo, mga panalangin ka na ito. Ato ni gisugan mo waling a blessing 2013 mga kaigsunan. Daghang katalagman sa hay. Naisigutan na ito ni mga katalagman. But we'll talk about blessings. Kaya ang Ginoo doon ay pinasahig ng plano sa kinabuhi sa iyahang mga katawan. Dili ko again sa plano mga kaigsunan. Lecturer ko sa usa ka negosyo sulod sa dugay ng mga katuigan mga kaigsunan. Ug usa sa kong lecture mga kaigsunan, ingon ko nga plan your work and work your plan. Planuha ang imong trabaho, buhata ang imong plano. Kanunay na ko na isulti mga kaigsunan. But God's success, God's blessing for us is not limited to that. Dili lamang limitado din mga kaigsunan. Ang Ginoo adunay manindog nga plano diha sa imong kinabuhi. O determinado ang Ginoo pagka na siya mahitabo sa imong kaugalingon. Hallelujah. Niraw ko nga kini nga mensahe mga kaigsunan nakahatag og pagtulungan alang sa matag usa ka hapon. We bless you, Father God. Magaputan. Amahan nga langitnon, salamat kayo Dios sa imong mga pulong among napatalinghugan. Manginawag kami Ginoo. Ang kining tanan mo Dios magpabilin sa mga kasing-kasing. Hallelujah. Natural lamang Ginoo ang imong makatawhan, manandulog ka na lang. Panusahay, mabot ka namong natong discouragement sa mong kinabuhi. Sa diha nga mong lantaw ng among kaugalingon.
Among pagkawala, Ginoo. Sahay kulang kami sa talento. Sahay kulang kami sa kaalam. Sahay kulang kami sa edukasyon, Ginoo. Sahay kulang kami sa kusog, Ginoo. Usay makita na akong among kaugalingon nga murag ulahin na Diyos. Apan salamat, Ginoo, tungod kay ikaw naghatag og paglaom ngani kanamo pinagi sa imong mga tulong. Itugot o Dios nga kini mo nga paglaom, Ginoo. Pinagi niini makasulbong among pagsalig na kanimo. Makapaabot kami, Ginoo, alang sa imong talagsaon nga panalangin sa mga tagos ka Ginoo. Lord, nag-aampo ako nga ikaw maghahatag og paglaom sa kasing-kasing sa mga tagos. Ikaw gayud magpanalangin sa mga tagos ka nato. Sa ngalan ni Ginoong Kristo. Amen. Amen. Hallelujah. Okay.